Castro at narito ang mga napapanahong balita. Humihingi ng saklolo ngayon ang 20 Pilipino crew members ng barkong MV Lunita matapos po silang mahulihan na may kargang 2 toneladang hinihinalang cocaine sa South Korea. Itinuturing umano itong isang pinakamalaking drug haul na nakumpiska sa kasaysayan ng South Korea. Ayon naman sa Department of Migrant Workers o DMW, magbibigay ito ng legal assistance. Nakita ang kontrabando sa engine room ng barko. Dagdag ng DMW, sila ay presumed na inosente at may karapatan silang ipagtanggol ang sarili hanggat hindi napapatunayang may sala. Iniutos naman ng House Tri-Committee ang pagkulong sa 4 na personalidad sa social media matapos ang pagtangging humarap sa pagdinig kaugnay ng issue ng online disinformation. Ang detalye sa ulat ni Jade Buhoy. Matapos ang kamakailang pagdinig, cited for contempt ang 4 na kilalang personalidad sa social media na sina Sas Rogando Sasot, Lorraine Badoy Partosa, Jeffrey Celis at Mark Lopez ng House Tricom matapos silang mabigong dumalo sa Kamara ukol sa investigasyon ng issue sa fake news. Ayon kay Abang Lingkod, Representative Stephen Paduano, paulit-ulit na pinadalhan ng sabina sina Sasot, Badoy at Celis ngunit patuloy silang hindi sumipot. Dahil dito, pinag-utos ng komite ang kanilang pagkakakulong sa loob ng Kamara hanggat hindi natatapos ang investigasyon. Bagamat dumalo naman si Mark Lopez sa isang pagdinig, ay sinita dahil sa kanyang mga public statements na anilay bumabatikos at sumisira sa integridad ng komite. Dahil dito, pinatawan siya ng 10 araw na pagkakakulong sa House premises. Dito humiling din si Paduano sa Department of Foreign Affairs at Bureau of Immigration na i-verify ang lokasyon ni Sasot at Celis upang masiguro ang kanilang pagsunod sa batas. Samantala, si Badoy ay nagsumite ng travel documents na nagpapakita ng kanyang pagpunta sa Hong Kong. Subalit giit ng komite, wala siyang sapat na legal na dahilan upang hindi tumugon sa sabina. Ang House Tricom na binubuo ng mga komite sa Public Information, Public Order and Safety at Information and Communications Technology ay patuloy na nagsasagawa ng investigasyon ukol sa papel ng social media sa pagpapakalat ng disinformation at manipulasyon ng mga naratibo. Bukod pa rito, mariing paalala ng komite, ang hindi pagdalo sa investigasyon at paninira sa proseso ay may kaukulang kaparusahan. Patuloy ang pagtutok ng Kamara sa usapin ng online fake news at disinformation. Jade Buhoy, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Makikipag-ugnayan ng Department of Education o DepEd at Department of Information and Communications Technology o DICT sa Republic Asia at iAcademy para sa programa na magtuturo sa mga mag-aaral na kumita ng pera mula sa mga social media platforms. Ilan lamang dito ay paraan upang kumita ang mga mag-aaral bilang content creators, social media managers at virtual assistants. Layo nitong maisulong ang digital transformation sa pamamagitan ng paglalaganap ng kaalaman na maaaring pagkakitaan sa cyberspace. Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita, mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon, pinag-iingat mula sa epekto ng ashfall. Lumalalang kaso ng campus violence, sinusolusyonan ng Senado. PBBM, pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Senador Sherwin Gatchalian, hinimok ang DepEd na agarang ipatupad ang GMRC bilang bukod na asignatura. Lalaking ipinasok ang motorsiklo sa simbahan sa Batangas, arestado. Barkong may sakay na 20 Pinoy seafarers naharang matapos mahuling may kargang cocaine sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.
Princess Castro at narito mga napapanahong balita. Isiniwalat ng influencer na si Vicente Pebbles Cunanan sa isang affidavit na si Harry Roque Umano ang nagumpisa at nagpakalat ng tinaguriang polvoron video na naglalayong sirain ang reputasyon ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ayon kay Cunanan, ang video ay tinalakay sa isang pribadong hapunan sa Hong Kong kung saan sinabi pa umano ni Roque ang linyang "Magaling ako, magpabagsak ng gobyerno". Dagdag pa ni Cunanan, ang video ay nilabas sa publiko ilang araw bago ang SONA na aniyay bahagi ng planadong paninira sa Pangulo. Samantala, tinututukan naman ngayon ng Senado kung paano paiigtingin ang mga hakbang ng pamahalaan hinggil sa pagtugon sa lumalalang kaso ng campus violence sa bansa. Naritong ulat. Bunsod ng magkakasunod na kaso ng bullying na naitala sa mga paaralan, nais ngayong paigtingin ng pamahalaan ang hakbang nito upang tugunan ang issue sa campus violence. Bukod dito ay dalawang magkasunod na taon ding tinaguriang bullying capital ang Pilipinas sa 70 bansa sa buong mundo. Batay sa tala ng Program for International Student Assessment o PISA taong 2021 hanggang 2022, nasa higit 200,000 kaso ng bullying ang naitala kung saan nasa higit 2,000 mga estudyante ang nag-attempt ng suicide habang 400 individual naman ang mga nagtuloy kitilin ang buhay. Nitong Martes, tinalakay sa Komite ng Basic Education na pinamumunuan ni Senator Sherwin Gatchalian ang issue sa mga kaso ng bullying. So hindi lang yung bullying yung nangyayari doon, kung hindi yung pagkuha ng bullying at yung pag-upload ng video. At pag in-upload na natin, hindi na natin makokontrol yan. Pwedeng i-share yan, pwedeng i-download, pwedeng ilabas yan sa mga next 10 years from now na makaka-apekto dun sa tao at sa pagkatao ng biktima. Para sa taong 2022 hanggang sa kasalukuyan, 18% o 100 sa bawat 500 kaso ng physical, psychological, sexual at cyberbullying ay napapaloob sa campus violence. Para sa unang kwarter ng taon, ilang bullying case na ang naitala na ang ilan ay nagdulot pa ng kamatayan. Ilan sa mga ito ay ang nag-viral na insidente ng pananaksak sa isang 14 anyos na babaeng grade 8 student sa Parañaque City na nauwi sa pagkasawi ng biktima. Gayon din ang pananabunot ng mga babaeng grade 8 students sa Quezon City kung saan kinaladkad ang isang babaeng estudyante sa loob ng silid-aralan. At ang isa pang insidente ng pananaksak gamit ang balisong, bunsod ng away sa pagitan ng mga lalaking estudyante ay nakuhanan din ng video sa Pasig City. Dahil sa mga nakakaalarmang kaganapan, isa sa mga mungkahing solusyon ng DepEd ay ang pagkakaroon ng permanenteng child protection specialist sa bawat campus upang magabayan ang mga estudyante sa tamang pag-uugali na dapat nitong taglayin bilang isang individual. Bukod dito, nais ding amyendahan ang kagawaran ng IRR ng batas dahil bagamat maganda ang child protection policy, tila nawala naman umano ng proteksyon ng mga guro ayon kay Dr. Roland de la Cruz, principal ng Manila Science High School. Tugon naman ni Gatchalian na habang nirerepaso pa ang naturang batas, dapat anya na tugunan muna ang paghahanap o pag-hire sa mga guidance designated advocates na aalalay sa kapakanan ng mga estudyante. Sa pagtatapos ng pagdinig, napagdesisyon na naman ang eskwelahan sa QC na ipag-community survey sa mga batang nambuli kasabay ng pagsailalim sa kanila sa counseling gaya ng anger management. Ito ay dahil sa ilalim ng Republic Act 9344 o ang Juvenile Justice and Welfare Act of 2006, bawal kasuhan ng mga batang edad 18 pababa o ang mga itinuturing pang menor de edad. Princess Castro nag-uulat para sa Golden Nation Network. Arestado ang isang lalaki sa bayan ng Taal, Batangas matapos lapastanganin ng isang simbahan. Kita sa isang video na ipinasok ng lalaki ang kanyang motorsiklo at pinark sa tapat ng altar. Hindi pa nakontento ang lalaki dahil umupo pa ito sa upuan ng pari, itinaas ang paa at pumapalakpak. Kasalukuyan ng iniimbestigahan ng Taal Municipal City Police ang naturang insidente.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon, pinag-iingat mula sa epekto ng ashfall. Lumalalang kaso ng campus violence, sinusolusyonan ng Senado. PBBM, pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Senador Sherwin Gatchalian, hinimok ang DepEd na agarang ipatupad ang GMRC bilang bukod na asignatura. Lalaking ipinasok ang motorsiklo sa simbahan sa Batangas, arestado. Barkong may sakay na 20 Pinoy seafarers naharang matapos mahuling may kargang cocaine sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Ako si Princess Castro at narito ang mga napapanahong balita. Isang magnitude 5.3 na lindol ang gumambala sa mga residente ng Sarangani, Davao Occidental pasado alas 3:25 ng madaling araw ngayong Miyerkules. Tectonic ang pinagmula ng lindol. Ibig sabihin, ito ay dulot ng biglaang paggalaw ng faults at plate boundaries. Bagamat walang naitalang danyos ay asahan ng aftershocks mula sa naunang lindol. Naghahanda na ang mga otoridad para sa pagdagsa ng mga pasahero sa mga pantalan ngayong nalalapit na ang mahal na araw. Para sa detalye narito si Francis Riudique. Dahil sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero ngayong nalalapit na ang mahal na araw, naka-heightened alert ang mga pantalan sa Pilipinas sa susunod na linggo. Mula April 13 hanggang April 20 ay maghihigpit ang mga opisyal ng Philippine Coast Guard para sa kaligtasan ng mga pasahero. Inaasahan kasing madaragdagan ang mga dadagsang mga biyahero para sa kanilang pag-uwi sa mga probinsya. Inaasahan ding magiging talamak ang mga krimen sa panahong ito, partikular na ang pagnanakaw. Ayon kay PCG Commandant Ronnie Hill Gavan, lahat ng kinakailangang security operations ay ipapatupad ng mga otoridad para sa mas payapa at ligtas na pagdiriwang ng Semana Santa. Noong nakaraang taon, nakapagtala ang PCG Command Center ng 1.65 million na mga pasahero noong Semana Santa. 10% ang itinaas nito mula sa 1.5 million na mga pasahero na naitala noong 2023. Kaya naman magsasagawa ng inspeksyon ang PCG sa mga pantalan at mga barko. Magiging 24/7 din umano ang monitoring ng PCG sa mga kadalasang parte ng karagatan na dinadaanan ng mga barko. Naka-alerto rin umano mga search and rescue operation units para sa posibleng aksidente o sakuna. Francis Riudique, nag-uulat para sa Golden Nation Network. Sa ikinasanamang pagdinig ni Committee on Basic Education Chair Senator Sherwin Gatchalian nitong Martes, hinimok niya ang Department of Education o DepEd na agarang ipatupad ang good moral and right conduct o ang edukasyon sa pagpapakatao bilang hiwalay na asignatura para sa grades 1 to 6 at incorporated naman para sa junior at senior high school. Ito ay kaugnay na magkakasunod na kaso ng bullying sa mga paaralan na nauwi sa mga bayolenteng aksyon. Bagamat ang asignatura ay minungkahi na sa ilalim ng umiiral na Implementing Rules and Regulation ng Anti-Bullying, ito ay hindi pa rin naipatupad dahil ayon sa DepEd, isa sa mga naging hadlang ay ang modality change noong panahon ng pandemya. So what we demand is a full rollout of GMRC come 2025-2026 school year. We cannot wait anymore. Hindi na tayo pwedeng mag-antay pa ng isang mamatay dyan na bata dahil hindi natin natuturuan sila ng maaga. Very clear to, grades 1 to grades 12. Separate subject siya from grades 1 to grade 6.
Kami ang boses ng pagbabago. Ako si Princess Castro at ito ang News Force. Sa ulo ng mga balita. Mga residenteng malapit sa Bulkang Kanlaon, pinag-iingat mula sa epekto ng ashfall. Lumalalang kaso ng campus violence sinusolusyonan ng Senado. PBBM, pinangunahan ang pagdiriwang ng Araw ng Kagitingan sa Bataan. Senador Sherwin Gatchalian, hinimok ang DepEd na agarang ipatupad ang GMRC bilang bukod na asignatura. Lalaking ipinasok ang motorsiklo sa simbahan sa Batangas, arestado. Barkong may sakay na 20 Pinoy seafarers naharang matapos mahuling may kargang cocaine sa South Korea. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force.